sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, "Hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito." Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin. Ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya, at siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang mangahas sapagkat hindi pa niya oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po? Alin ba sa dalawa ang naranasan na ninyo? Ang siraan o ang manira? Alin sa dalawa? Ang siraan o ang manira? Yan. Kasi minsan kala natin, no, tayo ang sinisiraan, pero pag tiningnan mo, tayo pala ang naninira. Maganda sa hapong ito, sa kabila ng init ng araw, ay atin pong suriin ng mabuti kung ano ang ating mga nagiging pag-uugali. Sabi po kasi sa unang pagbasa sa Aklat ng Karunungan, sabi ng masasama, tambangan natin ng mga taong matuwid dahil hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila na tayo ay sumusuway sa kautusan. At ang sabi pa, makita lang natin ang mga mukha nila, balisaan na tayo dahil iba ang kanilang ginagawa o ang pamumuhay nila sa atin. Naintindihan po ba? Kung sakali, nandoon ka sa punto na ikaw ay sinisiraan, ito ang nararamdaman ng mga taong naninira sa iyo. Pag sinisira, ibig sabihin kasi, maayos ka. Sisirain pa ba yung sira na? Kaya minsan sa mga, pag
lilibot tayo, no? Alin ba ang sinisirang daan? Yung sira o yung maayos? Di ba mapaisip ka, di ba? Maayos naman. Bakit sinisira? Para daw mas malaki ang kita. Kapag yung mga sira na matagal ng panahong sira, ayaw ayusin. Kasi nga sira na, ano pang sisirain dyan? So ngayon, kung sakaling nararanasan mo na ikaw ay sinisiraan, baka kasi okay ka. Ang problema, ang kailangan din kasi natin makita, ano yung nagiging reaksyon mo? Paano mo hinaharap ang mga taong naninira sa iyo? Sa panahon natin ngayon, marami at napakadaling manira. Magpo-post ka lang sa Facebook, sa Twitter, sira na yung tao. Pero ikaw naman, apektado ka na halos gumuho ang mundo mo dahil lamang may naninira sa iyo. Ang tanong, totoo ba ang paninira na binabanggit sa iyo para mag-react ka ng ganyan? Kasi kung alam mong hindi totoo yun, kalma ka lang. Pero kung alam mong talagang totoo yung sinasabi niya, ayaw mong mabuking. Kaya, re-rest back ka, sisiraan mo din, so nagsisiraan na tayo. Ang pakiramdam nung sinisira, api siya. Pakiramdam nung naninira, tama siya. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, huwag tayong manira. Kasi kung naninira ka, lumalabas talaga yung kapangitan mo. Ikaw ang nasasalamin sa sinisira mo. Ayun nga, sabi ko, no? Nasaan ba tayo? Deboto tayo ng Nazareno, pero nasaan tayo sa pag-uugaling yan? Tayo ba ang sinisiraan? O tayo ang madalas na naninira? Kasi si Kristo, sa ating Ebanghelyo, kung masusundan natin, wala namang ginagawang masama. Tulong siya ng tulong sa mga taong may sakit. Pero kapag tinutulungan niya ang taong may sakit, ano ang sinasabi ng mga Hudyo at mga Pariseo, nung ibang mga talagang sunod ng sunod sa kanya? Hindi nakikita yung nagpagaling siya. Ang nakikita, nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Bawal yun. Kasi sila, sa loob ng mahabang taon, wala pa silang napapagaling ni isa. Pero parehong nasa templo yan, parehong nasa simbahan, parehong nasa Quiapo yan, naglilingkod, nagsisiraan. Ano mangyayari sa atin ito? Pero balik tayo sa Poong Jesus Nazareno. May sinasabi ba si Jesus laban doon sa mga naninira sa Kanya? Wala. Kasi sayang ang panahon. Sayang yung oras na pagtutuunan mo ng pansin yung mga taong naninira lang sa Kanya. Dahil malinaw sa Kanya kung sino siya. Kilala niya ang Kanyang sarili, kung sino siya at saan siya nanggaling at ano ang Kanyang misyon. Kaya kahit anong sabihin pa sa Kanya ng mga tao sa paligid niya, hindi siya napapaapekto. Tuloy ang misyon. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag kang magpa-apekto. Parang hindi hindi applicable, no? Okay, sabihin niyo sa katabi ninyo, huwag ka nang marira. Yan. Baka mas applicable pa. No? Kasi dasal tayo ng dasal sa Poong Nazareno, pero ang natututunan natin, kanino ba? Natututo ba tayo sa Nazareno o natuto tayo dun sa mga taong ayaw sa Nazareno? Kasi konting salita lang, talagang, hindi ako papayag dyan. Kailangan gumanti tayo. Kaya walang patid yung comments, usapan, palitan, na ang dami nang nai-involve kahit hindi kayo kilala, nababasa kung ano ang mga pinag-aawayan ninyo.
Sabi po nung isang kanta, naalala ko po kaninang umaga, no? Sabi doon, huwag mong pansinin ang naninira sa'yo, basta't alam mo lang tamang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong dibdibin, kung papatulan mo'y lalo ka lang aasarin. No si balasi. Sino ba sila? Kilala mo ba sarili mo? Kilala ka ba nila ng mga naninira sa iyo? Kasi yun yung foundation din natin eh. Kapag kilala mo ang sarili mo, kahit anong paninira, hindi ka matitibag. Kahit anong sabihing pangit sa iyo, basta't kilala mo ang sarili mo, matibay sa iyo, ikaw ay deboto ng Nazareno, hindi ka papatol sa kanila. Hindi mo ibababa ang iyong pagkatao para lamang patulan ang mga walang kwentang bagay na paninira sa iyo. Malinaw dapat sa iyo, anak ka ng Diyos, deboto ka ng Poong Jesus Nazareno. Amen?